Nagiinit na usapan, umaati ka buong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Amy Perez. Kamusta mga sausawera at sausawera? Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? Sa Ukrayan, ready na rin ba? At para mas juicy, ayan ang ating kwentuhan. Si Kapatid Hans. Siyang amin ako. Ready na rin kami dito. Sausawa na! Saan tayo? Ay! Face to face na! Yay! Isang tahanan ng kaibigan, pangayan ay solusyonan. Sinong sisipangon? Sinong ngingiti? Ang mga problema? Huwag mong talikuran. Harapin mo, face to face. Kamusta na po kayo mga kapatid? Muli niyo po kaming samahan sa pagtalakay po at paghimay sa mga isyong nararanasan po ng ating mga kababayan. Ito pa rin po ang nag-iisang talakserye at Barangay Hall on Air na ang tanging hangad talaga ay pag-usapan at bigyang lunas po ang mga problemang inilapit po sa amin. Pero bago ang lahat, kinakamusta lang po natin lahat ng ating mga sausawero at sausawera dyan po sa Tarlac. Dahil balita po namin, aba, si Colonel James Brillantes at sa lahat po ng mga pulis doon sa Tarlac PNP ay adik na rin daw po sa panonood talaga ng face-to-face. Salamat po ng marami. At gusto lang din namin batiin ng happy birthday ang ating pong Production Engineering Manager. Walang iba kundi si Tata Bello Anacleto. Happy birthday po mula sa aming lahat dito sa Face to Face. At syempre, ako pa rin po ang inyong siyang amin na laging nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At syempre, ang paboritong kasama ng mga sausawero at sausawera, walang iba, kundi ang maligaya at maligalig na si Hans Mortel. Maligaya at maligalig. Nako, isama mo na doon siyang ami ang makulit. Kasi naman, eto ring mga to eh. Kung ano-ano rin ang naiisip nyo. Pero mamaya na yon ha. Yung mga reaksyon, kailangan natin yan. Kasi, syempre, dapat ready tayo makipagsawsawan. At may isa pa kayong dapat abangan. Syempre, ang mga matututunang aral mula sa ating Trio Tagapayo! Kasama po natin ngayong araw na to ang talaga namang tagapagtanggol ng mga kababaihan at ng mga kabataan. Siya po ang Chief Public Attorney ng Public Attorney's Office. Wala pong iba kundi si Chief Public Attorney Persida Rueda Acosta. At syempre, ito naman ang tagapagtanggol naman ng ating mga kaluluwa. Ito kung talagang kaya niyang ipanalangin ang lahat ng nagiging bisita natin dito sa ating show ay gagawin niya. Ang ating pong spiritual advisor, wala pong iba kundi si Father Albert Mecaidor. At eto, tagapagtanggol naman ng mga taong medyo nasasaliwa ang gawi kasi sinusubukan niya talagang intindihin at baka nga naman may rason kung bakit nagkakaganon sila. Ang ating pong official family counselor at ang ating resident psychologist, Dr. Camille Garcia. Ang mga tagapayo ng bayan, abangan ang mga matututunan sa kanila mamaya. Pero syempre, kailangan muna nating balikan si Chang Ami para malaman natin kung ano na naman ang mainit na isyong susubukan nating iresolba ngayong araw na to. Isang ina po, inireklamo ang may-ari ng asong di umano'y nakakagat po sa kanyang anak. Ito kasi daw may-ari, aba, ayaw panagutan ang masaklap na nangyari po sa kanyang anak. Yan ang ating face-to-face issue of the day. Masama ang loob ni Aling Susan. Kinagat kasi ng aso ni Mang June ang kanyang anak. Pero ayaw itong panagutan. Umuwi itong anak ko, umiiyak. Tapos sabi niya, nakagat daw po siya ng aso. Pinuntahan namin, ang pagkasabi,
wala daw silang maibibigay. Tapos ang dami sinasabi. Hindi kasi naniniwala si Mang Jun na grabe ang pagkakasakal ng aso nilang si Mystica sa anak ni Aling Susan. Hindi naman nangangagat tong aso ko eh. Nang ganun-ganun lang kung hindi mo sasaktan. Ang hinahin niya sa akin, pamasahe muna. 50 pesos. Pinabalik ko. Eh, hindi naman kakasya yun. Kaya sila nagbigay ng 150 nung malaman nila na pinabarangay ko na sila. Pero hindi talaga kagat. Kasi kung kagat, nandoon yung ipin. Parang tuldok na nakalmot ng paa ng kuko ng aso. Hiling naman akong tulungan siya kung ano man ang problema talaga. Bakit niya pakikitaan ng resibo na hindi sa pangalan ng anak niya? Anong gusto niyang palabasin? Kahit kailan, hindi kami nabera sa inyo. Kahit saan, magharap tayo. Niloloko niyo kami. Hindi biro-biro yung pangyayari niyan. Buhay ng anak mo yan nakataya dyan. Yan ang inyong masasaksihan dito lang sa Face to Face! Mga ka-face-to-face, tawagin na po natin ang nangrireklamo dahil sa ayaw daw panagutan ng may-ari po ng aso ang pagkakakagat sa kanyang anak. Narito po, si Susan Deresma. Pasok! Face to face! Face to face! Face to face! Aling Susan, welcome po sa Face to Face. Pakikwento po sa amin, ano po ba ang nangyari sa anak ninyo? Nakita ng pagkakagat ng aso nila sa anak ko. Ano po bang nangyari? Paano nakagat ang inyong Kasi po anak? namimisiklita yung anak ko. Talagang dati naman talagang ginagawa yun. Eh, pinakawalan siguro aso kaya nakagat yung anak ko. Anong oras po ito nangyari? Alas 9 ng gabi. Alas 9 ng gabi, nagbibisikleta pa ang anak ninyo. Ilan taon po ang anak ninyo? 10 taon na po. 10 taon. Opo. Bakit po nasa labas pa siya ng alas 9 ng gabi? Napagutusan po siya ng bumili po ng yelo. Hindi ko po alam yun. Okay. Eh, araw naman po ng birthday ko yun. Birthday siyempre, niyo po. Oh, hindi ko po isa naintindi. Kanino po yung aso? Doon po sa Yolanda, Yumol. Kapitbahay niyo po yon. Hindi po, malayo. So, paano po ninyo natukoy na yun yung aso? Yun po ang tinuro ng anak ko, na talagang aso ko nila ang kumagat sa kanya. Mag-isa po ba yung anak ninyo nung nangyari yung insidente? Hindi po, dalawa silang nakagat ng aso. Kaya lang, iba po yung kumagat doon sa isang bata, iba po yung kumagat sa kanya. Saan po ang naging kagat? Dito sa paa. Dito sa... Malaki po. Oo, malaki. Tapos sasabihin nila, tuldok lang daw ng ano, malaki pa daw tuldok ng ballpen. Eh, hindi, malaki talaga. So, nung kinagat po, ano po ang una ninyong ginawa? Ang ginawa po, hinugasan ng ano, ng sabon na panlaba. Kinabukasan po, yun, pumunta kami doon sa may-ari ng aso. Doon sa bahay po ni na Aling Yolanda, ano po ang sabi nila sa inyo? Sabi nila, kung talagang kagat ng aso namin yan, eh bakit saan ba yung pinakaano nyo? May birth certificate, may ano ba yan? May katunayan talagang kinagat ng aso yan. Pero ang sabi po sa amin, batay po dun sa naging research, binigyan naman daw po kayo ng pera nung may-ari ng aso. Hindi po kami binigyan ng pera. Yung binigay po sa amin na pera na yun, yun po yung nalaman nila na ibinaranggay ko na sila. Yun po sila na... Papakita lamang po namin yung litrato ng sinasabi po ninyong aso. Narito po para malaman natin kung ito ba yung asong sinasabi nyo. Yan po ba yan? Yan siya. At ito po yung naging kagat sa anak ninyo? Opo. Ayan. Kung kailan po pina-injeksyonan na namin, tapos at saka binaranggay namin, yun na po sila nagano. Tapos Magkano po ang binigay na pera sa inyo? Wala pong inabot sa akin. 150. 150 po ang ibinigay nila sa akin. Yon. So sa Tapos, makatuwid, may pera pa ring binigay. Hindi po, Kaya lang, binalik ninyo Binalik ko po. kasi nga ang gusto nyong parating na mensahe ay kulang po ang 150. Tama po Opo. ba ako doon? Hindi, opo. Sa aking pagkakaintindi sa inyo. Opo. So ibinalik po ninyo. Opo. Okay. So magkano po lahat-lahat ang ginastos ninyo dahil ang sabi niyo po kayo na ang nagpa-injection. Umabot po ng 3,000. Pero humingi ho kayo dun sa may-ari ng aso ng pampamasahe, hindi po Opo, ba? kahit pamasahe lang po, kahit kunti lang po, kunting tulong lang. Hindi sila nagbigay. Hindi po, kahit 5. Pero bakit po ninyo binalik yung 150? Nasa barangay na po kami. Doon na po kami mag-aharap. Kasi na-injection na ng lahat ang anak ko eh. Lahat po na ano ko na. Nakaharap niyo po ba siya sa barangay? Hindi po. Bakit? Hindi po siya sumisipot. Ilang beses nang pinatawag?
Dalawa. Hindi dumarating. Bakit Hindi daw po. po? Anong dahilan niya? Yung pong hindi ko alam sa kanila. Kasi Mga po, kapatid, talaga- tawagin na po natin ang inireklamo na may-ari po ng aso dahil ayaw daw ho niyang panagutan ang nangyari sa anak ni Ate Susan. Nandito po si June Pangindian. Pasok! Ma'am June, narinig po ninyo yung kinuwento po ni Ate Susan. Totoo po ba na ayaw niyo raw pong panagutan Hindi. yung pagkakakagat ng aso ninyo sa anak po niya? Hindi po totoo yun. Ano ginawa mo? Hindi po totoo yun. Oh, ano Kasi po ginawa ganito mo? pangyayari niyan eh. July 3, nung makagat yung aso, yung anak niya, daw. Kasi nagbibisikleta. Pero ako po Walang nasa loob ng bahay, yung manugang ko, pinalabas yung aso para yung kanyang pagwiwi o no? Yung sinasabi niya na pinakawala na sinadya, napaka-imposible. Tapos nagpunta siya ng linggo ng tanghali at sinabi niya, yun nga, pinakita sa akin na nakagat daw yung aso. Pero imposible na nakagat kasi parang puldok lang. Dahil ang sabi ng mga nakakita, nabaksak daw siya sa bisikleta. Kaya nagdalawang isip ko, baka ako sa bisikleta na na-aksidente, doon niya nakuha yung sugat. At hindi sa kagat ng aso. Hindi sa kagat ng aso. Kasi yung aso ko, buo ang ipin. Kung nakagat man siya, magmamarka ang ipin doon sa binti ng bata. Mga kapatid, huwag niyo pong palalampasin ang umiinit na talakanan dahil po sa kagat ng aso. Sa pagbabalik po ng Face to Face, huwag po kayong bibitiw. Ang mga problema. Sabi nakatulong kayo kay Cinco de Mayo, wala kayo naitulong. Ito yung ebidensya, o, tinan mo, o. Sandali lang po. Ang kapal ng mukha nyo, inuututan ko kayo, ha? Nang may mera ko? Ang kapal naman ng mukha nyo. Huwag talikuran. Harapin mo. Hey! Harapin mo. Face to face. Kami po yung nagbabalik dito sa Face to Face, mga kapatid. Inireklamo po ni Aling Susan si Mang June dahil ayaw di umano nitong panagutan yung pagkakakagat po ng kanyang alagang aso sa anak ni Aling Susan. Ayan po ba ang aso ninyo, Mang June? Ano pong pangalan ng aso? Mystica po. Si Mystica. Ano po yung sinasabi ninyo na imposibleng mangyari na yung aso nyo ang kumagat? Liwanagin lang po natin yon. Kasi dalawa po silang magkasamang bata, nagbibisikleta. Nung mangyari po na dambahin ho nung aso ko yung anak niya, yun nga ho, tinignan niya ho nung manugang ko, yun nga ang naging sugat, yung parang tinatuldukan. No? Ngayon, umalis na sila. Pag alis nila, doon naman sa may kabilang kanto, doon naman nasakmal nung aso talaga, yung kasamang bata ng anak niya, sa likuran. At ibang aso pa yon. Ibang aso pa yun. Aso Hindi ko talaga. aso yun. Ang aso ko, ito si Mystica. Pero ang sabi po ni Aling Susan, nagpa-injection or pina-injectionan daw po yung bata. Pina-injectionan yung bata. Oo. Nung Sunday nga po, nang punta siya sa akin ng lunchtime, sabi nga niya po yun. Sabi ko, saan yung pruweba, yung medical certificate? Walang Yung aso problema po eh. ba talaga ninyo ay hindi nakatali? Nasa loob po ng bahay talaga yun. Hindi ko Pero alam. bakit po nung gabi na yon nakalabas ang aso? Parang ako magwiwi siya. Oo Pinalabas nga. po talaga. 11 o'clock ng gabi. Ang sabi po niya alas 9 nung Alas 9 nangyari. lang po, Alas 11 po ng gabi. Alas 9 lang po yung nangyari yun. Akala nyo. Alas 9 Pinabarangay lang daw po talaga. kayo. Bakit hindi daw po kayo dumating? Dumating nga po sa Buena, pero hindi pa po kami pinatatawag. May petsa po talaga. So kasi ang sinasabi ni Aling Susan, ilang beses na daw po kayo pinatawag, parang 2 beses hindi Isang daw po beses kayo pa lang po sumunod. dumadating ang sa Buena. Isang beses pa lang po. Baka sa inyo, pangalawa na. Ay, yun, dalawa na. Eh di sana harap mo. Bigay mo sa akin ng ebidensya, lahat. Inaayos ko ang problema natin, pinalalala mo. Totoo po bang nagbigay kayo ng pera? Humingi po siya ng pamasahe, 50. Ang sabi ko po sa kanila, sige, 150 na ibibigay ko para may pangmerienda pa kayo. Binalik po niya, totoo Binalik po po ba? nila. Bakit daw po? Ewan ko po, hindi ko alam kung anong dahilan. Simula noon, hindi na sila nakita. Hindi na po sila nagpunta sa akin. Ang sabi kasi ni Aling Susan, kaya po niya binalik yung pera kasi kulang daw po yun. Dahil nasa 3,000 na ang ginagastos nila. Nasa 3,000 nga po. Nasaan po yung pruweba ng 3,000?
Ang hinahanap po yung resibo. Yung katunayan ng mga pinagastusan nila. Yung Wala araw- po silang Kahit ipinakita. isa po, wala. Nang-aaway pa sila yung kasama niya, inaaway pa yung mga tao sa amin. Dahil yung anak nung kasama niya na nakagat, dahil nung gabing yon, bumalik agad at binigyan sila ng pera. Oho. Bumalik siya, kinabukasan na ng Sunday, lunchtime. Kasi nga daw po, birthday niya yun at sila ay nagkakasiyahan. Ma'am Ami, kahit po birthday, anak po niya yun. Oho. Kung totoong nakagat at nasa bingit ng kamatayan yun, iintindi niyo pa ba ang birthday yun? Diretsa ang tanong, Kuya Jun. Pakiramdam niyo po ba parang sa nangyayari ay inaabuso po kayo ni Aling Susan? Parating po kami doon sa pangyayaring yun. Isinisimulan na po nila. Kung kasalanan ng aking aso, pananagutan ko. Sa mga oras na ito, Mang Jun, si Mystica po nakakulong. Opo, Ano po nasa bang ba- klase siyang aso? Pascal po yun. Pascal. Okay. Ang bago na pong tawag dyan ay Aspin. Aspin. Oo. Asong Pinoy. Para malaman natin, Hans, at ng ating mga sausawero at sausawera, kung ano nga bang sinasabi ng batas tungkol sa ganitong sitwasyon, Attorney Acosta. Lalo na kung ikaw ay nagmamay-ari ng isang aspin at ganyang may na-aksidente at nakagat na bata. Attorney. Mang Jun, sorry pero under the new civil code, Article 2183, yung possessor ng hayop, kung sakaling makakagat yan, kahit nawawala pa yan, pag-aari mo yan, o kaya nakakawala, naka-escape, pananagutan ng may-ari ang lahat ng damages na mangyayari doon sa nakagat. Liable ka, moral, exemplary, maraming damages na nakasulat sa New Civil Code. Yung halagang 150 mo ay hindi sasapat kung talaga, 150 pesos hindi sasapat kung talagang nakagat yung bata. Kaya sa puntong ito, yun lang anti-rabies, yung mga gamot, sa konsulta pala ang ng doktor, abay kulang na yung 150 pesos na yon. Meron pong batas sa bawat mag-aalaga ng hayop, lalo yung mga hayop na kumakagat. Sapagkat kapag ang hayop ay kumakagat, gagala-gala, yan po ay nuisance, public nuisance, at ang mananagot ay ang may-ari ng hayop. Pero paano po sa sitwasyon ni Aling Susan, Attorney, na humihingi naman tong si Kuya Jun ng katibayan na nanggaling sila ng ospital, na pina-injectionan nga, wala namang maipakita si Aling Susan. Meron sa sinasabi kanina na resibo sa kapitbahay. Nasaan may resibo, Ate Susan? O kasi ganito yon, Tiyang Ami, bawa may aso ka, alam naman yun, nadinig ko kayo na sabi niya, dinamba ng aso niya yung bata. Alam niya may pangyayaring ganon. Eh di sana, parang yung nakasagasa, halimbawa, ng bata sakali, di ba, ang ginagawa ng nakasagasa, tinutulungan, dinadala sa ospital. Sa oras na malaman mo na meron kang pananagutan, nakabangga sa sakyan mo, nakakagat ang aso mo, may obligasyon ka moral sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, nadali mo sa ospital, ikaw mismo magdala. Hindi mo hayaan yung nanay mismo magkandahirap, umarap ng doktor, humingi na resibo sa ospital. Eh paano kung walang pera yan? At umaasa lang sa mga kapitbahay na tutulong. So sa puntong ito, Mang Jun, sorry may batas po kasi talaga sa nag-aalaga ng hayop. Panagutan mo ang dapat mong panagutan at huwag mo nang pahirapan ang biktima. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Hans, alamin natin ang opinyon ng mga sausawero at sausawera dito sa ating studio. Botohan na. Okay, mga kapatid, pula tayo kung kayo ay nakikisimpatya dun sa may-ari ng aso na ang nagngangalang Mystica. Mystica ang pangalan ng aso, Beking-Becky At puti naman kung syempre ang ating simpatya naman ay nandun sa nanay nung bata na di umano'y nakagat naman itong asong ito. Ready na ba kayong bumoto? Okay, go, go, go! Vote, 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 vote! Nakunsyang Ami, mukhang sa puntong ito ay medyo, kumbaga,
nabagabag ang loob ng ating mga kapatid nga naman na medyo parang nababaliwala yung nangyari dun sa bata. Kaya siguro yun ang dahilan kung bakit mas marami tayong nakikitang kulay puti kumpara sa kulay pula. Mga kapatid, ang kaibigan po ni Aling Susan na tumulong sa pagpapagamot sa kanyang anak ay magsasalita na po. Narito, tawagin natin si Babylin Ardamel. Pasok! Kami nakatulong kayo kasi ito na lang wala kayo naitulong. Sandali lang po. Ang kapal ng mukha nyo, inuututan ko kayo. Ano, may mera ko? Ang kapal ng mukha nyo. Ako na nga nakatulong. Natural sa akin, nakatago yan. Dala ko nagkasyanag ka. Kapal naman ng mukha nyo, may naitulong na kayo sa akin kiting ko. lumabas to? Bakit ngayon lalabas? Ay, ba't hindi kayo lalabas? Eh, dahil sa akin nga yan. Eh, bakit hindi Nung mo manghihingi dinadala? kayo, hindi pa yan. Dapat hindi dinala mo na agad. Ano, nung manghihingi kayo. Hindi mo Sandali dinadala lang eh. po, Aling Babylin. Ang tanong ko po sa inyo, totoo po bang sinusulsulan nyo si Aling Susan na idiin si Mang June sa pangyayari? Hindi po, mamami. Ano po bang nangyari? Kasi po, magkasama po yung anak ko at saka anak niya nung makagat ng aso. Yung anak po ninyo, ang kumagat po ba doon o dumambang aso ay aso ni Mang Hindi June? po, magkaiba po. Magkaibang Opo. aso. Una po nakagat yung anak ko, pangalawa po yung anak niya. Ang kwento po ni Aling Babylin, malalaman natin sa pagbabalik po ng paborito ninyong talakserye, ang Face to Face. Diyan lamang po kayo. Gusto mo kagatin kita para malaman mo kung ano yung sabi ng kagat kita sa aso? Para malaman niyo kung may nagkagat sa pineda? Ang kagat yan niya, nandito ang sugat. Paano magiging kagat ng aso? Kompleto ang ngipin ng aso. Harapin mo. Kayo po'y nakatutok pa rin po sa Face to Face at nalaman na po natin kanina ang kwento ni na Aling Susan at ang reklamo niya sa kagat nga po ng aso ni Mang June na si Mystica sa kanya pong anak. At ngayon naman, malalaman natin mula kay Aling Babylin ang kwento naman kung anong nangyari sa inyong anak. Magkasama po ang mga anak ninyo. Ilang taon po yung anak ninyo? 8 po. 8. Opo. Alas 9 ng gabi, nasa Opo, labas hindi ko rin po pa. alam na ano lumabas. Kasama po Nung yung anak anak niya. nung bumili ng Opo, yelo. opo. Okay, ano po ang nangyari? Yung nga po, Ang pagkakakwento sa inyo ng mga bata. umuwi po yung anak ko. Kilala ko po anak ko kung may nangyari o wala eh. Ang mukha niya hindi maipinta. Kaya sabi ko, anak, anong nangyari sa'yo? Mama, wala po. Yung totoo, umiiyak na po talaga ako. Yung totoo, anak, kasi papagalitan mo ako ng papa mo. Nakalmot lang po ng aso. Yung totoo talaga, umiyak na po ako, umiyak na ako, umiyak. Nakagat po ng aso. Tawag mo si Gerald, dalian mo. Di ay po, lumapit na po yung anak niya. Mami na po sa akin, nakagat po kami ng aso. Saan kayo nakagat? Doon po sa first street, nung bumibili kami ng yelo. Unang-una po dinakma yung anak ko dito. Dapat po yung mukha talaga dadakmay, naka-ano po siya sa ba, naka-cover ng gano'n. Kaya dito po yung tama ng anak ko. Sumula naman po, naglalakad na sila. Yung Gerald kasi po nauuna, yung kaibigan niya. Hinabol din daw po ng aso. So nung nalaman po ninyong kinagat ang anak ninyo, ano po Nataranta na po ninyong ginawa? ako. Dinala ko po sa ano, sa may clinic din. Oho. Eh, ang mahal nga po ng bayad, 1.5. Kaya kinabukasan po, pumunta po ako sa may-ari ng aso. Nagpapasalamat po ako, kamag-anak po ng asawa ko, yung may-ari ng aso. Kaya po, binigyan po ako ng 900. Tama-tama naman po, itong Susan, wala rin pera. Kaya sabi ko, isasabay ko na siya sa Lunes. Yon. Kaya po yung perang naibigay sa akin ng kamag-anak ng asawa ko, doon ko na ibayad sa anak niya. Kasi po, lumapit po ako ng tulong sa City Hall namin. Binigyan po ako ng tulong. Kaya yung perang binigay sa akin, doon na lang napunta sa anak niya. Dahil lumapit naman po ako sa City Pero Hall si namin. Mang June po, hindi niya pagmamayari yung asong kumagat sa Hindi anak po, ninyo. magkaiba po. Yung sa anak ko Ano po ang iba. ikinagagalit ninyo kay Mang June? Eh kasi po hindi nila po tinulungan yung anak nito. Eh kasi po, kahit singgunduling po, wala po talaga sila na itulong yung 150 din binibigay nila ate. Tapos na po ang obligasyon ng due date ng tusok ng aso. Kaya wala na pong mangyayari sa 115 binigay nila, hindi naman itutulong. Dahil tapos na po yung due date po ng tusok ng kagat ng aso sa bata. Bakit hindi po yung magkapit-bahay po kami? Ang hinihingi mo lang ninyo, pamasahe lang. Hindi pa panggamot, pamasahe lang. Ang sabi mo naman ngayon, Nauna ang nakagat anak mo kesa bago sa yung anak niya. ni Aling Susan. So sino po ba Sabi ang niya po una? unang nakagat Ang yung sabi anak niya. kanina ni Aling Susan, ang unang kinagat ay ang Birthday anak niya na wala niya. siya sa wisyo.
Ngayon naman, sa kwento nyo, ang anak nyo ang unang Opo, una. dinakmal ng aso Opo. bago ang anak Kasi niya. medyo lasing na po talaga siya noon eh. Medyo lasing na po talaga siya. Hindi po sa, kumbaga sinasabi namin ni Hans dito, nililinaw lang po namin opo. kung ano talaga ang nangyari nung gabing yon. Opo. Para mas klaro lang po. Nauna yung aso niya, ay Yung anak ko po niya. talaga una nakagat. Kasi anak ko lang po mismo nagsasabi sa akin eh. Hindi naman po nagsisinungaling yung bata eh. Talagang, nung nangyari po yon, sinamahan nyo si Aling Susan na pumunta sa ospital? Sa klinik po. Kinabukasan na. Yung gabi po, napunta muna sa klinik. Sumunod po kinabukasan ng Lunes. Nasaan po yung papel na sinasabi? Ito po yon, mga ginastos. Ito po yung sa anak ni Ate Susan na si Gerald Deresma. Pakita ko lamang kay attorney at yan naman po yung sa anak ko ninyo. po, opo. So ito po yung naging parang record na dinala nila sa Rizal Medical Center, Animal Bite Center. So aalamin natin mabuti kung ano nga at magkano yung mga ginastos. Anak ko kaya makagat. Sinabi mo kanina, Aling Babylin, na nakalapit ka sa City Hall at nakahingi ka ng tulong. Magkano ang tulong na nakuha mo mula sa kanila? Ano po, yung congressman po namin 1,000 po ang binigay. Pero parang cheque po yun. Kasi po may pondo po sila sa Pineda, bali doon na lang po nila inaano yun. Bakit hindi niyo po tinulungan si Aling Susan para makahingi rin ng tulong Bali doon? yung nga po nangyari, yung tulong na hiningi ko, napunta doon sa anak niya. Ibinigay po ninyo doon. Dahil naman yung Binigyan naman may-ari ng asong Opo. nakakagat Opo. sa anak ninyo Opo. ay nagbigay Opo, naman. nagbigay naman po. Magkano po sumatotal ang binigay sa Bali, inyo? 900 po. Yung iba pong kakulangan, ako na lang po nag-ano. Ang tanong kasi ni Mang June, bakit nung palang nagpapa-injection na, hindi nyo ipinakita yung hinihingi niyang medical Nung records? mangingi po sila, Wala pa. wala pa po. Kasi po Lunes pa po namin nadala sa Pineda. Ngayon po, bubulik po kami doon. Nangako naman po yung asawa niya, si Kalanda. Kasi parang ang nakakagulat, lumaki na yung gastusin, tsaka nyo palang ipinakita. Bumalik po kami doon. Nung sabing magdala nga po ng katunayan na parang talagang nakagat ng aso, ebidensya, prueba. Nagdala po kami, pero wala Sabi po siya ninyo, ron. napagamot nyo na. Wala po siya ron. Napagamot nyo na, Wala kaya kang araw, hinihingi napunta ko kami yung nung resibo. unang-una eh. Yun ang malinaw eh. Ba't ko Nagbigay hihingi naman ng ng resibo? sa asawa mo Kung yan. natin Sabi, nasabi ay baka na maniwala tagamot. ng resibo yun eh. Sila, dapat asa sila anda. Dapat sila anda nandito, ba't ikaw Hihingi nandito? ko ba Abero? resibo kung di niya sinabi nga Yung pagamot babae niya? ang harap namin, ba't ikaw nandito? Ang tanong, asan yung asawa mo? Nagsasakit-sakita para ano, hindi ba barangay? Ikaw, ano Maglapit. ginagawa mo rito? Ikaw ba ang ikaw ang Abay, nakagat ng natulog. aso? Damay na ako doon, dahil pera ko. Ano ginagawa mo rito? Ako ang tumulong sa anak niya. eh. Tumulong ka? Kaya ako nandito, tumutulong ako. Tumulong ka, kaya Tumutulong ako. nagsusutong ka. Kaya ako Ano ba? nandito, tumutulong ako sa kanya. Dahil binabayaan yung bata, yung obligasyon niyo, sa akin Ako, napunta. kahit asawa ko yun, obligasyon namin pareho yun. Ikaw, ano obligasyon mo Kasi dyan? kunduling nga, wala kayo naitulong. Kaya nga, ayos ko Ako, nakakita, Aling Babylin, hindi ho Ang kaya malinaw parang na sinabi ang niya, nangyayari, pinagamot na niya. nangihimasok na po kayo dito sa problema nila? Kasi nga po, ako na po halos lahat nagkasikaso sa anak niya. Ako na po lahat. Dahil wala naman itong magawang ako na po talaga lahat nagkasikaso sa anak niya. Hanggang matusukan ng 5 tusok, pangalawang tusok. Ako po talaga lahat na Mga nag-asikaso. kapatid, tumakbo kang kagawad. ang anak po ni Mang June na nag-aalaga kay Aawa po kasi Mystica, yung bata. na galit po kay Aling Babylin, magsasalita na rin. Narito po, si Weng Perdigon. Pasok! Weng, gusto ko lamang malaman kung totoo ba na galit ka kay Aling Babylin dahil sinusulsulan si Ate Totoo Susan. yun. Bakit po ninyo nasabing sinusulsulan? Paano hindi ko malalaman? Nung nakakuha ka ng pera, tsaka yung bumunta sa amin. Nakakuha ng pera sa amin? Nakakuha doon sa nakakagat sa anak mo. O ano? Natural na lang kayo naibigay kahit siko para tumulong. Ganito. Pumunta siya sa inyo? Kung gabi yan nakagat ng anak mo nung linggo, dapat pumunta ka na mismo sa amin nung Sabado. Dahil lasing nga siya. Linggo ka ba pumunta ng hapon? Kasi mo nagmamalasakit ka sa anak mo? Pero natural lang na magbayad kayo. Obligasyon nyo na eto lang ha. Ang hinihingi nyo ng araw na pamasahe. Pamasahe na lang. Hindi ka nagbigay. Ang sabi natin. Nagbigay po ng 150. Huli na po, ma'am. Huli na po. Huli na po, ma'am. Huli mo na. Bigay nila 150. Tapos na rin po yung tusok nun, ma'am. Huli na po ang bigay nila. Kasi
pagkakagat ni Mystica doon sa anak. Gusto mo kagatin kita para malaman mo kung gusto mo yung nakagat sa aso? Para malaman niyo kung pinagkagat sa pineda? Ang kagat, yan niya dito ang sugat. Paano nagiging kagat ng aso? Kompleto ang ngipin ng aso ko. Eh, ba't lolo ko yung doktor sa pineda? Ba't tayo isama sa pineda? Pinasasama namin kayo kahit isa sa inyo. Nakagat talaga ng aso, walang sumasama sa inyo. Paano nga sasama? Ang sabi mo nga, pinatignan na, kaya hinihanap mo ang resibo. Tapos babaguhin mo na naman. Una pa lang. Sandali lamang. Yung una nangyari. O sige, sandali lang. Kasama po natin ngayon ang kinatawan po ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS para ipaliwanag po sa atin kung ano ba talaga ang tamang pag-aalaga ng aso at kung paano maging isang responsable po na may-ari ng aso, kahit yan po ay Aspin o yung kung ano pa bang breed. Kasama po natin si Dr. Wilford Almoro. Dr. Almoro, una po sa lahat, pag-usapan po natin yung sinasabi nilang nangyaring pagkagat po nung aso. Ito po yung litrato, ipakita natin lang. Ilang taon na po ba si Mystica? 3 years na po sa amin. 3 years na, pero hindi nyo alam kung ilang taon? Hindi na nakatira. Batid lang. Ayan pa nga yung kalmot ng aso. 3 taon na ang nasa inyo. Doc, nakita po ninyo yung sinasabing di umano ay kagat nung aso. Yun po ba yung talagang kagat? Kasi yung kagat, hindi naman laging makikita yung bakat ng lahat ng ngipin ng aso. Minsan ang kagat parang snap lang. So mabilisan lang yun, pwedeng isang pangil or 2 ngipin lang yung tumama sa balat. Tapos may scratch usually. Posible yung sugat na ganun. Posible. Paano po ba talaga ang pag-alaga at tamang pag-alaga ng aso? Okay, ang tamang pag-alaga ng aso or responsible pet ownership, bukod sa pagbibigay mo ng pagkain at tubig sa alaga mong aso, dapat hindi mo rin siya hinahayaang gumala. Kung ilalabas mo siya, make sure it's within your compound or kung ilalabas mo sa kalye, nakaleash siya. Kasi part na yun ng anti-rabies law na bawal na yung pakalat-kalat na aso. Maraming salamat po, Doc, sa magandang paliwanag po ninyo. Okay, sa pagkakataon na ito, gusto ko lamang tanungin si Dr. Camille. Paano po ba natin mapapaliwanag yung naging parang reaksyon nila Mang June nung nalaman nilang nakakagat ng bata yung kanilang aso na para bang, eto na lang ang pamasahe. Hindi nila inaksyonan kagad. Alam nyo, kahit na sabihin na natin na talagang hindi, yung ginawa nyo parang nagbaliwala kayo. Ano po yun, negligence po yun. Kasi unang-una, kahit na sabihin na, pag nakabangga kayo, di ba, instinct nyo, natutulungan nyo yung tao. Ngayon kung nagdududa kayo, sabihin nyo na parang nagdududa kayo na ini-exageran nila. Yung ginagawa nila na sobra yung pagsugat or talagang nagpupunta pa at mahal yung gamot. Dapat kayo mismo ang gumawa ng paraan at hakbang na tutukan nyo na, sige, kami ang bibili ng gamot, kami ang pupunta sa doktor, kami magbabayad. Hindi ho kayo magdududa at talagang dapat nyo gawin yung obligasyon nyo. Sa ganun hindi ho talaga tayo magkakaroon ng ganitong klaseng issue. Yun po yung kasi napansin ko po dito, una-una po, Mang June, paano po kayo makakahingi ng resibo? Meron po tayo na schedule ng pagbibigay ng iniksyon. Kung makikita niyo po yung resibo, nakalagay po dito, July 5, July 8, July 12, July 19, at August 5. Kaya lang po, wala nga pong kulang pa ho yung, nandito po yung listahan ng kung isusuma total niyo po, talagang aabutin talaga ng 3,000. Yung iba ho, yung pong kay Deresma, 2 lang po ang naibigay. Nasaksak, kulang pa po ng 3. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Mga kapatid, oras na po para personal nang kausapin ng ating trio tagapayo ang ating po mga bisita para naman po mas maunawaan po nila ang kanilang mga naiisip at nararamdaman sa puntong ito. Ang resulta po, malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face. Face to Face. Ang mga problema, face to face. So, ang maipapayo ko dito kay Mang June,
Huwag na natin hintayin po na tayo ay makasuhan ng reckless imprudence resulting to serious physical injuries. Meron pong kulong yon. 4 na taon hanggang 2 buwan at 1 araw o hanggang 6 na taon pa. Miss Annie Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of Gaok Dentist, Philip Stein, Fellow Medical Group, Salon de Manila, Skin Glow by GMAX. Hans Mortel would like to thank Dr. Manny and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, Easy 27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems. Ludi's Peanut Butter, a tradition of nutrition. F101 Direct Sales, apparel and shoes. Kape Alerto, alerto ka sa isip, salita at sa gawa. Zagu, BB Stuffed Bread, home appliances by Minami. Galing ng quality. Placenta by Samstres. Face to face, pagtalikuran, harapin mo, face to face. Harapin mo. Inireklamo po ni Aling Susan si Mang June dahil ayaw po nitong panagutan ang pagkakakagat ng kanilang alagang asong si Mystica sa kanya naman pong anak. At ang sagot ni Mang June at yung kanyang anak na si Weng, gusto lamang po nila kasi daw silang perahan ni na Aling Susan. Matapos po ang nangyaring counseling sa kanila po ng ating trio tagapayo, magkakaunawaan pa ho kaya sila? Ang tanong, sasagutin po ba ni Mang June yung mga na gastos po ni na Aling Susan? Pero bago ang lahat niyan, Hans, may mensahe muna si Dr. Wilford. Oo nga siyang Ami, Dr. Wilford. Para sa mga pet owners, dapat bukod sa pagbibigay ng bahay, pagkain at pag-aalaga sa mga aso, dapat pinababakunahan din sila, pinapatingnan sa doktor. Tapos kung para dun sa mga nakakagat, immediately after, pagkatapos hugasan yung sugat, dapat dalhin na agad sa mga health center para maturukan ng anti-rabies or anti-tetanus. Meron akong isang gustong ulitin doon sa mensahe ni Doc, ha, sa mga magulang na ang mga anak nyo o kahit sinong kakilala nyo ang nakagat, please wag nyo nang ipagpabukas ang pagdala sa kanila para makakatanggap ng atensyong medikal. Hindi lang responsible pet ownership ang pinag-uusapan dito. Responsible parenthood din. Maraming salamat, Hans. Ganon din kay Dr. Wilford. Sa ating po mga bisita, mahalaga po para sa amin na sa puntong ito, marinig niyo ang sasabihin ng ating trio tagapayo. Sana po makatulong ito sa inyo, pakinggan ninyo mabuti, isa-isip po ninyo at isa-puso. Simulan po natin kay Attorney Acosta. Base po dito sa mga medical papers o documents, 2 bata nga ang sisinugod sa Rizal Medical Center sa Animal Bite Center. Hindi naman sila sasaksakan ito kung hindi positive sa kagat ng aso. Kaya nga sana matanggap ni Mang June at ng kanyang anak na talagang biktima ng kagat ng aso itong 2 batang ito. At itong si Gerald, dadalawang saksak lang, no? Dahil yung 2 saksak lang ay umabot na ng halos 5,000. So kulang pa ng halos 2 o 3 saksak itong batang ito na si Gerald. So ang maipapayo ko dito kay Mang June, huwag na natin hintayin po na tayo ay makasuhan ng reckless imprudence resulting to serious physical injuries. Meron pong kulong yon. 4 na taon hanggang 2 buwan at 1 araw o hanggang 6 na taon pa. At pag may masamang nangyari sa bata, at yun nga, nakakaulol, nakakabaliw hanggang sa manigas ang panga, tuluyang kunin ni Lord, pwede kang makasuhan ng reckless imprudence resulting to homicide. At kung intentional ang pagpapalabas mo ng aso mo sa labas at para pawiwiin, padumihin, pwede bumagsak pa sa homicide. Nung araw, nung ako scholar ng dating administrasyon ng Amerika, meron nakasuhan ng manslaughter dahil yung aso niya ay nakakagat ng tao at namatay yung taong nakagat. So, kumbaga ay mabigat na kasalanan, parang murder sa atin yun. O kung bababa ang degree ay homicide. So, pinagpapawisan po si Mang June ng malapot. Palagay ko sa akin pong mga payo sa inyo,
kayong mag-ama ay magigising at isang aral po ito sa sambayan ng Pilipino. Maging responsable po tayong nag-aalaga ng hayop. Aso, pusa, anuman, kuneho. Kasi ang hayop, pag kumagat po yan sa tao, meron pong virus yan. At huwag po nating hintayin na magmakaawa pa sa atin ang mga biktima, magpakita pa sa atin ang mga resibo, pruweba, agapan na po agad natin kaysa lumala ang problema. Kaya dito sa face-to-face, napakahalaga, magbigay ng aral po sa inyong buhay, kaysa po kayo ay makulong, kaysa kayo mapagbayad ng daan-daang libong damages ng ating korte, sagutin na po natin ang dapat natin panagutan out of court dito pa lamang sa Barangay On Air. Maging aral na po sa inyo, Mang Jun, ang pangyayaring ito. Salamat po. Sana po tumimo sa inyong puso. Maraming pong salamat, Attorney Persida Rueda Acosta. Dr. Camille? Gusto ko lang hong i-remind ang lahat dahil po ang mga hayop, regardless po kung gano'ng kalit po yan, ay baka sabihin nyo ay walang mga damdamin din. Meron po mga behaviorist ang mga hayop. In fact po, may mga pagkakataon na sila ay nagiging seloso at nadidepress din, nakatulad ng mga tao. Tandaan nyo po, sila po ay mga nilalang din ng Diyos, kaya dapat din po natin silang pangalagaan. Kung kayo po, sabi ko na nga po kanina, na yung iba ho, ganun na lamang ang pagmamahal sa hayop dahil kasi unang-una, dun sila nakakita ng pagmamahal, hindi sila chinichismis, hindi sila, dun sila nakakakuha ng lakas kasi kung ang love nila yung aso, hindi sila binibreak ng aso, napagkakatiwalaan nila yung aso, kaya tuloy ang ibang mga tao ay sobra na lang pagmamahal sa mga hayop. Yun lang po. Marami pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Albert? Napakaganda ang pagninilay natin ngayon ay tungkol sa salitang alaga. Alam po ninyo, ang salitang alaga ay hindi lamang dapat may ukol sa hayop o sa bagay. Ang pag-aalaga ay atin ding alaga ng ating kapwa-tao, mas higit sa lahat. At pangangalaga din sa relasyon. Kung tayo tunay na nagmamahal, alagaan natin ito. Katulad ng pag-alaga natin sa ating pamilya, sa ating pamayanan, sa ating bayan, sa ating kalikasan, nandun yung pag-aalaga. Hindi lamang sa bagay, kundi sa tao, higit sa lahat, sa ating lipunan, sa ating kalikasan. At sa puntong pag-aalaga ay kakambal ang pagmamahal. Pag tayo nag-aalaga, tayo ay nagmamahal. Maraming pong salamat, Reverend Albert. Mang Jun, matapos po ninyong nakita na yung pinakitang medical records ni Aling Baby at ni Aling Susan, may papangako niyo po ba sa amin na sasagutin po ninyo yung 3 pa o 2 bakuna na kailangan pong makuha ng anak ni Aling Susan bilang nakagat nga po ng aso ninyo? Malinaw na po ba sa inyo ang lahat? Malalagot ako. Pero pakiusap ko lang, kung pwede kaming 2 na lang ang mag-uusap. Opo. Wala nang nakikialam. Yun lang ang masasabi ko. So makikipag-ayos po kayo tanging kay Aling Susan lamang. Okay po ba sa inyo yon, Aling Susan? At pakikiusapan naman natin si Aling Babylin. Total naman po, yung sa kaso ninyo, naayos naman na. At yun naman pong may-ari ng asong nakakagat sa inyong anak ay tumutulong naman po sa inyo. Para mas maging maliwanag din po, Aling Susan, kayo na po ang makikipag-ugnayan kay Mang Jun. Okay po ba sa inyo yun? Opo. Marami pong salamat. Aminan na po tayo, mga ka-face-to-face. Napakarami pong aral na naman tayong natutunan mula sa ating issue ngayong araw na ito. Masaya at masarap po ang mag-alaga ng aso. Hindi po kasi natutumbasan ang pagmamahal na kayang ibigay po ng mga alaga natin sa atin. Kung tutuusin, madalas kapatid na nga ang turing natin sa kanila. Bahagi na po ng buong pamilya natin. Kalaro sila ng ating mga anak, kakwentuhan ng ating mga problema at bantay pa ng ating tahanan. Pero tandaan po sana natin na may kaakibat na responsibilidad po ang pag-aalaga natin ng aso. Dapat po nating tiyakin na lagi po silang nasa maayos na kalagayan at may malusog po na pangangatawan. Tulad din po ng mga bata, hindi po sila maaring basta na lang po pababayaan natin sa kalye. Baka ho kasi sila po ay mapahama. At sa huli po, mahalaga rin na alalahanin po natin, hayop pa rin po
ang ating mga alaga. Kailangan din natin pong isaalang-alang na bantayan ito. At baka kasi po, ang ibang tao naman ang mapahamak kung mangyari man po na hindi natin mabantayan ang ating aso. Dapat handa rin po tayo na panagutan kung ano man po ang mangyari. Salamat sa ating co-host na si Hans Martel sa Dance Squad na B1 at B2. Sa ating pong trio, tagapayo, ang mga sausawero at sausawera sa studio. Sa ating pong mga panauhin na nagkwento po ng kanilang buhay, maraming salamat po. Tandaan ninyo, lagi lang narito ang face-to-face para mapakinggan po ang inyong mga problema at pipilitin po namin mabigyang lunas yan. Welcome po kayong lahat dito. Ako pa rin po ang inyong siyang Ami na lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face-to-face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ang chismis, kapag hindi totoo at kinakalat mo kahit sa iisa lang, eh chismis pa rin yun, paninira pa rin yun, libel pa rin yun, oral defamation pa rin yun. Ano sabi mo kay Lola mo? Sandali lang! Face to face. Face to face.